Paano pa na naging happy morning? Hindi ko dinig, nag-iisa, pinaghala, puto ko ng tutulong budwi. Iwaray ng paper, ang kailangan, ang bayan, mabatikos sa may kailan kaya, maasahan sa katotohanan, may paninindigan, walang kinatatakutan, mata laban sa katuwalian, mata ng kalikasan, mataan sa komunidad at isang mga bayan, walang pinipilian. Dito lang yan, sa masayang Happy Morning! Everybody should be happy. It's so nice to be happy. J-Lo! Yes, sir. Okay, happy morning po mga mahal ating taga-subaybay saan man sulok ng mundo dyan. O mga drivers, happy morning po. At lalo na dyan kay Ariel Moral ng BYN, happy morning! Nakaabot kaya sa airport si Architect Aaron Supremo? Okay, happy morning din po sa Biswax. Nakikinig ngayon si Matthew Tan, happy morning! Serena Sarmiento, happy morning. And Tita Ruby, happy morning po. Don, happy morning. Tumama rin, ano? Ate Elsa, happy morning. And syempre, Ate Josie, dito po sa DWDL. Oy, mga staff po dyan sa Cebu ng Orochina, happy morning sa inyong lahat. Oy, may promo ngayon ng Orochina, ha? Wedding ring yata, yung mga gusto magpakasal dyan. Ayan, bumili na kayo sa Orochina. Jewelry yan, mga diamonds. At ang sobra, yung mga giveaways, ibigay sa inyong lingkod. O, di ba tumatanggap kami? Di ba, Don? Okay, happy morning din po sa Supreme Dental dyan sa Quezon City. Ay, Taguig pala. Andyan si Miss Pam and BG Supremo, happy morning. La Mamerta Supremo, Rosella Supremo. At ang Bronner family, nandiyan sa US din. Happy morning po. O yung mga taga-EDS Muyon Builders, happy morning. Lalo na po ang ating architect, Edgardo Muyon. Happy morning po sa inyong lahat dyan. At kasama na inyong secretary. Ayan, mag-exercise muna tayo. Arriba-arriba. O si Tony Gonzalez, happy morning. At sa Cosos Inc., andiyan si Dindo and si Tess. Kosya, tama ba? Yan. Tess, happy morning sa'yo. Yung APR Review Center natin sa architecture po ay ito ang presidente na si Architect Arnel Ramos. Happy morning. Ronald, happy morning. And mga dyan po yung Design International natin. Ang isang kumpanya na kung gusto nyo magpa-design ng mga upuan, mga tables, yan, mga pang-opisina, andyan po yung Design International Inc. si Mr. Paulo Bantog. Yan. O ito, Japan naman, nandiyan si Lona Tadokoro, tama. Ang ulirang ina, happy morning. At sa mga ka-press call natin, happy morning, si President Miss Le Angeles, Leo, si Dante, si Charlie Cruz, happy morning. At Quezon City Press Corps natin, si Ms. Rayo Ara, happy morning sa inyo dyan. O mga taga-Studio Supremo, syempre pa, yung mga architects po natin. O Ian, happy morning sa iyo, ang gwapong binata. Mga architect natin, si Ian.
Si Ellen daw may sakit. Nasa Laguna. Ay, Faith, happy morning! Ang magandang architect din ng Studio Supremo. Aaron, nasa may sakit din daw. Rita, may sakit din daw. Ang daming nagkasakit. At si Hill, ang ating bagong architect. Kuya Roy Guerrero, ang ating arkitekto din. At mga engineers natin, Ray, pakitext na lang mga kasama mo. At si Shen, siyempre, ang gwapo, matangkad pa, pang modelo na arkitekto rin ng bansa. Happy morning! Kasama na yung pamilya dyan na Shen. At pabati natin. Text po kayo sa number ng inyong lingkod, 0999-15095. 59 po yun, ha? Para sa inyong mga komento mamaya po sa ating topic. At si Bing Isidro, happy morning! Kasama na iyong pamilya dyan sa Quezon City. Mga taga Quezon City, Cheche, Navarro family, happy morning po sa inyo lahat dyan. At si Ruel Gonzalez, happy morning! At andyan po sa ibang bansa pa, marami tayong mga kababayan. Siyempre, walang iba. Yung ating masugid na taga-pakinig po, si Miss Rose Koo, na pinakamaganda dyan sa Saudi Arabia. Angela Abisina, happy morning! Uy, nakakatuwa to si Angela. Sabi niya kasi, may pinost po inyong likod sa Facebook kung ano ang nakakapagpalungkot sa atin. Nakakatuwa, sabi niya, pag sobrang busog. Ikaw, Don, ano nakakapagpalungkot sa'yo? Pero huwag ka muna malungkot ngayon dahil happy nga yung morning natin, di ba? Happy Friday! Ay, si Aison Cruz, ang nakakapag-ano naman sa kanya. Engineer ito ng Studio Supremo pala. Sabi niya, kasi nililiver daw siya nung dati, yung ex niya. Eh, ngayon wala na, kaya nalulungkot daw siya. Ay, nako. Oy, taxi driver only natin si Ariel Moral. Happy morning sa'yo, BYN. At sana nakarating na maayos architect Ro Supremo sa Cebu. Sa Cebu. Hindi, nasa ano pa lang siya, pabiyahe sa airport. Ayan. Ayan, na dito na ating bisita. Magpakilala muna tayo. Si Sir Frank, Uy. Happy morning sa inyong lahat. My name is Frank Uy and I'm with For Life Research. It's a research company for health and wellness. Bongga yung boses. Boses pa lang yan, ha? Kaya lalo na po mamaya yung ibibida niyan sa atin ni Sir Frank. Kaya sa boses pa lang, mas matindi yung kanyang ilalatag o ipapangalandakan. Tama? Ipapaliwanag lang. Ipapaliwanag. Pangalandakan na rin, di ba? Kasi, ganun ba? Oo, kasama yun. Magkapatid lang yun. Di ba? Adlib. So yun po, ang tabayanan niyo po sa ating kalusugan ngayon. Ang daladalang balita sa atin ni Mr. Frank. Uy, hinabol natin yung uy. Di ba? Okay, at ang mga taga-concentrics po natin, malapit na. Abangan niyo po yan, ang ating concentrics. At okay, yan pong ating mga nalakap na mga babatiin. Uy, nakikinig din po pala yung mga taga-salon. Sam Hair Salon, nandiyan si Lilian. Happy morning sa inyo lahat dyan. Sa Makati, Manila, yan. Yung gustong magpaganda ng mga kabubukan. Magpa-manicure, pedicure, andyan yung Sam Hair Salon. Happy morning! Ang inyong lingkod po ito, Ms. Horizon Chasers. Ang oras po tayo magsama-sama sa araw ng Biyernes. Happy morning! Lapit ka.
Ang balitang Pampipinas ngayon, balitang Pinas ngayon. Jayo! Yes, sir. Okay, narito po mga ulo ng balitang Pinas sa Happy Morning. Nako, eto na naman ang kaso ng dengue doon sa Iloilo po. Nako, umabot na sa 826. O hala, ginawa ang lahat para sa massacre witnesses. At eto nga yung mga drivers natin, magkakaroon po ng psychotest, kaya antabayanan niyo po itong report na ito. At para naman po sa ating balitang ibang bansa, bigo sa pag-ibig na po ang ginawa ng gahasa. At para naman po sa ating kalusugan ngayon, antabayanan niyo po ang balita ng ating bisita, si Mr. Frank Uy. Yan. Surprise po yan. Dahil talaga pong yan ang kailangan sa ating sa pang-araw-araw na pamumuhay. Anuin natin ang pera. Kung mahina naman ang iyong kalusugan, nako. So, dyan po si Mr. Frank Uy ay tutulong po sa atin mamaya. Antabayanan niyo po yan. At para naman po sa ating alam mo ba, yung ating topic po ngayon, mga kahindik-hindik na mga pangyayari sa ating bansa. Nako, ano-anong mga ito? Ang dami yata. Diba, Don? So, ito po ha, at sa mga gusto mag-komento, text po kayo mamaya sa 0999-15095. Okay, yan po mga ulo ng balitang Pinas sa Happy Morning. Ang kalusugan ngayon. Malusog ka ba? Kalusugan ngayon. Okay, mamaya pa ang ating kalusugan ngayon. Di pa tayo tapos sa ating balita. Ako, ano ito, yung kaso po ng dengue dyan sa Iloilo Province, umabot na ha sa 826. Sa lugar nga po ng Iloilo City na kung saan tumaas ang kaso ng dengue. At ito nga po ay nagkaroon ng hemorrhage fever sa lalawigan ng Iloilo. At talaan nga po ng Iloilo Provincial Health Office na kung saan 826 na ang kaso ng nasabing sakit. At 15 ang patay mula sa Enero hanggang Hunyo ngayong taon. Kaya sa nasabing numero nga, meron na pong 612 ang mga bata at 123 ang mga adult. Ayon kay Dr. Maria Socorro Colmares Quinion, sa Iloilo Provincial Health Officer, ito po yung nasabing kaso ng dengue ay meron pong 10 at 28% na mataas. Ihambing ito sa kaso na naitala nga po sa kaparehong periodo ditong nakaraang taon. Kaya dahil dito, muling nananawagan si Quinion sa mga tao doon sa lalawigan ng Iloilo na ipagpatuloy yung paglilinis upang maiwasan yung pagdami ng lamok na nagdadala po ng dengue. Kaya noong Hulyo 2 nga, ang Iloilo Provincial Government ay naglunsad po yan ng People Power kontra dengue dahil nga sa patuloy na pagtaas ng kaso ng sakit. Okay, ginawa naman daw ang lahat para sa massacre witnesses. At iginiit ngayon ang Pangulong Benigno Noynoy Aquino III na hindi nagkukulang ang gobyerno nga daw po sa pagbibigay ng protection sa mga testigo at kaanak ng mga biktima ng Maguindanao Massacre at magugunitang umalis na ng bansa papuntang Hong Kong itong si Myrna Reblando. Misis po yan ang isa sa biktimang si Bong Reblando. Dahil walang katiyakan ng seguridad sa Pilipinas, sinabi ngayon ng Pangulo na ginagawa nila ang lahat para mabigyan protection niya itong mga testigo at yung kaanak ng biktima. So ayon sa Pangulo, inaalok nila ng seguridad itong mga testigo pero ilan dito ang tumatanggi at hindi nila mapipilit. Kaya muling pinakiusapan ng Pangulo, ito yung mga apektadong testigo at kaanak ng mga biktima ng karumal-dumal na krimen na kung maaari ay tanggapin ang alok ng seguridad. Samantala,
inamin naman ng ito ni Grace Morales, na Mrs. po ni Russell Morales, na isa sa mga biktima na Maguindanao massacre na matagal na nilang alam na ng ibang bansa na ito si Rolando dahil sa banta sa kanyang buhay. Gayunpaman, ayaw na rin masyadong magkomento po etong si Morales sa pag-alis sa bansa ng misis ng isa sa pinatay ni Bong Reblando. Kaya paliwanag po ni Morales, liban sa pamilyang Reblando, maging ito sa mga Nunez ay may banta rin po sa kanilang buhay na natanggap. Kaya nung mga nakaraang buwan naman ay patuloy na lumalabas ang report na ito na may nag-aalok umano ng 25 milyong piso kapalit po ng pag-atras sa kaso. Kaya pero ngayon, nagtataka sila na hindi na nila naririnig ito na posibleng nabulabog. O hala mga drivers mo natin dyan. Titingnan natin kung may mali. Isa psychotest yun. So dahil tila hindi po epektibo itong drug test na ito, ay pinadadagdagan pa ng panibagong pagsusuri itong mga super na ito ng public transport, particular na dyan sa mga bus drivers. Dahil sa patuloy na pagdami ng mga aksidenteng kinasasangkutan ng mga ito. Kaya ito po yung napag-alaman kay House Committee on Metro Manila Development Chairman Representative J.B. Ejercito ng San Juan City ay matatapos ang aksidenteng kamakalawa sa EDSA kung saan sinasabi po ng mga pasahero na nagte-text itong driver at mabilis na magpatakbo kaysa sila, kaya po sila daw na disgrasya. Kaya sa obserbasyon ay nitong mambabata, sila hindi po umano sapat na ipa-drug test lamang itong mga bus drivers dahil sa mistulang mayroong kultura itong mga ito sa lansangan na hindi po maganda. Kaya dahil dito, kailangan na aniyang maghigpit ng gusto itong sa mga bus drivers natin at maging mga operators na sila po walang ginagawa sa mga abusado nilang mga tauhan sa lansangan. Kasabay nito, hiniling naman ni Nabutas Representative Tabit Tiangco sa mga otoridad natin na seryosong ipatupad po itong batas na ito laban sa mga drivers na nagte-text o kaya nakipag-usap sa telepono habang nagmamaneho. Sinabi ni Tiangco na kung naging mahigpit lamang itong mga otoridad, maiiwasan itong mga aksidente tulad ng nangyari sa Don Mariano Banks na ayon sa mga pasahero ay nagte-text umano ang driver. Kaya po sila na disgrasya. Kaya kaugnay sa nasabing insidente, muling inihain ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada itong Senate Bill 872 na naglalayong ipagbawal yung pagtetekta habang nagmamaneho at patawan ng kaukulang parusa o multa ang sinumang gumagamit ng cellphone habang nagmamaneho ng sasakyan. Kapag naging batas, sinumang lalabag daw po ay pagmumultahin ng 300,000 piso. Ayan po yung first offense na yan. At 500,000 piso naman sa second offense po. At 10,000 piso naman sa isang taong pagkakakulong na sa ikatlong offense yan. Kaya sa susunod pang na paglabag nila ay nako, mas matindi ang mangyayari. So ayon kay Superintendent Edwin Butacan, tagapagsalita ng Philippine National Police sa Highway Patrol Group, ito po yung katigan ng ulo ng mga drivers at hindi po sumusunod sa mga disiplina sa pagmamaneho, itong naging sanhinga ng aksidenteng nagaganap sa lansangan. Kaya, nako, ito ang nangunguna sa dahilan na nakakahalap na po ng PNP sa kanilang mga isinasadahang investigasyon. Kaya, nako, tama lamang yan, maraming insidente nga pong naganap. Okay, at para naman po sa ating balitang ibang bansa, ay, nako, nakakahindik naman ito. Hindi mo malaman kung maawa ka o magagalit ka. Maawa ka dahil nabigo sa pag-ibig. Magalit ka dahil ng dahasa. Diba? So matapos nga daw po payuhan yan sa inaatungan na love problem ay ginasa di umano ng isang Emirati student yan na nakapuntahang Pinay na roommate nito ng kanyang syota sa Dubai. Kaya sa report po ay todo deny sa paratang po nitong pumarap sa Dubai Criminal Court itong 24 na anyos na lalaking Emirate nitong Hulyo 4. Kaya dinipensa nito na mangolekta siya ng bayad daw po sa renta dahil sa pag-aari ng pamilya nito yung apartment sa Al-Karama na tinitirahan po ng 38 anyos na biktimang Pinay at gayon din yung kanyang nobya. Kaya kinasuhan itong Emirate ng kasong rape.
Kaya nabatid po na may problema sa syota ang akusado at binigyan naman ng payo ng Pinay. Matapos ang 10 minutong tsikahan ay pinauwi na umano ng biktima ang suspect pero tumanggi ang huli at biglang niyakap itong Pinay. Kaya pinagbantaan pa umano ang Pinay na ito'y masasaktan kapag pumalag pa. Kaya matagumpay naman na umanong naisagawa ng suspect yung pagsasamantala sa pagkababae nitong biktima. Kaya base po sa natipong mga criminal evidence na kumpirma na itong si Milia na bumahid sa plot ng biktima ay nagmula sa akusado. Okay, yan na po ang ating mga balitang Pinoy sa araw ng Friday. Happy morning!